ako naman ang sunod niyang naging biktima. So, umalis ang tatay at nanay namin nun kasi may pinuntahan sila habang pumapasok naman sa school yung iba ko pang mga kapatid. At nagtatrabaho naman yung iba. Kami lang nung ate ko na yun ang nasa bahay kasi 4 or 6 years old lang ata ako nun, kaya kailangan ko pa ng bantay. At hindi pa ako marunong mag-isa sa bahay. Sobrang tahimik ng paligid nun at walang kahangin-hangin. So, naisip ata nung ate ko na tamang-tama yung panahon na yon para takutin ako. Nasa kama lang ako noon, tahimik at minding my own business, nang bigla ko na lang siyang nakita na nakasilip sa may pinto at nakalugay sa mukha yung buhok niya. Ay, Nining? Nining ang tawag naming mga magkakapatid sa kanya kasi nasanay na kami na yon ang tawag ng nanay at tatay namin sa kanya dati, kaya naman na lang namin. Ikaw yan, Nining, ano? Ikaw yan? Hindi. Hindi ako ang nining mo. Ikaw yan, di ba? Si Nining ikaw? Si Nining ka kaya? Tumayo na ako nun sa kama kasi nagdududa na ako nun na parang hindi nga siya yung ate ko. Nag-iba na yung boses niya. Sumapi lang ako sa katawan na to. Hindi ako ang nining mo. Grabe! Nakakatakot siya at wala akong ibang mahinga ng tulong nun. Kasi malayo kami sa mga kapitbahay namin. Wala rin ako may didepensa sa kanya noon kasi hindi ko naman pwedeng gamitin na pangdepensa ang kumot kasi iniisip ko noon na baka kapag nagtalokbong ako ng kumot balot niya ako doon at hindi lalo ako makahinga. Malambot din ang unan at siguradong hindi niya papansinin kahit hampasin ko siya ng hampasin. Isip! Ayon! Nakita ko bigla yung gamot na pito-pito na nakalagay sa bote ng tanduay. Kung gusto mo yung buong video, click mo lang yung play button dyan sa baba. Bye-bye!